And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. Today, the day of your salvation. Hindi matatapos ang problema ng sino man ng isang bansa malibang makagalaw ang Diyos. Huwag natin kalimutan yan. Pwede niyong pag-usapan yan, i-forum yan, i-discuss yan, i-meeting yan, gawing position paper o letter yan, bahala ka. Pero ang problema andyan pa rin. Mawawala lang yan pag nakagalaw ang Diyos. At para makagalaw siya, kailangang maintindihan natin kung gaano kahalaga ang salitang the urgent need of God is intercessors. Yun ang need ng Diyos, mananalangin. Urgent. Maganda pa nga ang ilagay dyan, wanted, urgent, intercessors. Yun lang ang way para makagalaw siya. At pag yung paggalaw ng Diyos ay malaki at gusto niyang kumilos ng malakit malawakan, maniwala po kayo, magpapa 40 days yan. So, pag naintindihan natin, pag pinagsama niya yan, at naintindihan niyo, sinasabi ko ng Diyos, ayaw niya magpahinga sa kakatrabaho. Ito magandang itanim ng Lord sa puso nating lahat. Itaas ng revelation, ito yung faith ninyo. Sabi niya kay Abraham, 10 tao lang, hindi ko wawasakin ang Sodom at Gomorrah. Kung si Abraham ay nagpatuloy, kung merong 5, 3, you must believe me, kahit isa, na mananalangin, na matuwid, iiyak mananaghoy kagaya ni Abraham ang Sodom at Gomorrah, hindi niya wawasakin. Ano proof natin? Ninibe. Walang nag-interest sa Ninibe. Ayaw nga ni Jonah pero may plano ang Diyos. At yung mga tao roon mula sa hari ang nanalangin sa sarili nila, naghambol ng sarili, and God honored that. Kung may magpipray pa na malinis ang puso, di lalo siyang i-honor ng Diyos. Itaas niya yung faith ninyo. Hanggang hindi tayo tumitigil sa panalangin, ang Diyos magwi-withhold ng judgment. And we call that impending judgment. Buhayin ng truth na ito ang faith natin sa puso. At yung faith na yan ay dalhin tayo sa fulfillment ng ating ina-expect mula sa Diyos. Yan yung ibig sabihin ng Lord sa Luke 18:1. Ang mga tao hindi dapat tumigil sa panalangin. And then verse 6 and 7 ng Luke 18, araw at gabi, ang mga anak ko nananagoy, nananangis. Bibigyan ko ng hustisya, didinggin ko sila. Ito ang prophecy sa Pilipinas. God said, I will save this nation, the Philippines, the most richest, so much blessed country in the face of the earth. I will save this nation through the incredible display of my great power and glory in answer. Yan. Ito yung demand ng Diyos. In answer to our earnest, believing, continuous, united, corporate prayer and fasting. So sinasabi rito, hindi lang siya basta prayer, iyak-iyak. Ang sabi rito, earnest, puno ng faith, believing, continuous, tuloy-tuloy, sama-sama na pananalangin at pag-aayuno. Kaya ito dapat ang i-major ng church sa pangunguna natin. Yung earnest, believing, continuous, united, corporate, intercession, and fasting. Ang hinihingi ng Diyos ay hindi basta panalangin, hindi basta iyak, hindi basta hagulgol, hindi basta prayer meeting, kundi earnest, believing, continuous, united, and corporate prayer and fasting. Kaya we can spend much time sa panahong ito praying, interceding, crying to God, weeping, personally and corporately, and fasting. So meaning to say, yung ginawa ni Ana again, sa Luke 2:36-38, yan yung hinihingi ng Diyos sa bansa natin. Kasi si Ana, sa kanyang matandang edad, hindi siya tumigil manalangin at mag-ayun hanggang hindi dumadating si Jesus. Isa sa purpose ng prayer and fasting niya, makita niya ang pagdating ng Messiah because it was prophesied by the prophet. At ito ang sabi sa akin ng Holy Spirit nung ito'y kiniwiki niya sa heart ko, Luke 2:30. Yung lahat ng walang tigil na nag-aayon at nananalangin para sa kaligtasan ng Pilipinas, apostolic revival na magaganap sa church sa buong mundo,
ay makikita nila ang pinag-ayunuhan nila at pinagpanalanginan nila. Kaya hindi sapat na may prophecy, may prophetic gesture. Kailangang i-accomplish lahat ito sa earnest, united, believing, corporate prayer and fasting. When we gather together, the first thing we must do is to pray. And again, I'm talking about intercession. Kasi ang meaning ng prayer, intimacy to God, intercession for others. Umahanap ang Diyos ng intercessor. So we are talking about intercession, love in action. We'll stand between the gap. We'll build the wall. That is wall of salvation, wall of protection, wall of provision, wall of deliverance, wall of blessing. Wall that the enemy cannot destroy. Kaya yung ating mga intercession, yung ating mga pleading sa Diyos, yung ating mga groaning, ating mga weeping, it builds a wall of protection for our country. Bago mo pitasin ang anumang bunga sa puno, dapat hinog siya. Bago mo anihin ang anumang bayan, pinahinog mo siya sa pananalangin at pag-aayon. Mabilis matatapos ang lockdown. At pag bumukas na siya, tuloy-tuloy na tayo. Here and abroad. At ang basis ng Diyos, paano tayo manalangin? Nang manalangin, nang manalangin.